Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po tayo po muli magsasama-sama dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko, no? So, syempre bago po tayo mag-umpisa, katulad po ng ating laging nakakasanayan, binabati po natin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. At syempre ang ating pong minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At syempre lahat po ng mga magigiting na congressman, lalong-lalo na po si Congressman Fernandez, Congressman Acop, Congressman sino pa tong iba? Abante. Okay, lalong-lalo na po si Congresswoman Franz Castro, no? Maging ang ating minamahal na Congresswoman na magiting din ito, nakalimutan ko lang basta ito ay nasa laging kasama ni Franz Castro, no? So syempre ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung ating mga masusugid na taga-subaybay dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. Okay, sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin eto pong si Bato de la Rosa, si Bongo, na kung saan ay pabiktim. Pabiktim. Alam nyo, pag nagsasalita itong si Bongo, maliban na siya ay pabiktim, kunyari, makatao. Kunyari, makabansa. Kunyari, ay concern sa mga Pilipino. Pero, kung nakikita po ninyo, at kung alam ninyo ang katotohanan, sa loob ng 6 na taon, mag-a-6 na taon pala kasi hindi pa naman tapos sa termino etong si Bongo, no? Sa loob ng tama ba? Tama. Tama, mag-a-6 na taon pala, sorry. Alam nyo po ba kung sino ang pinaglingkuran ni Bato de la Rosa at ni Bongo? Minsan natapik na po natin dito yan. Pero bakit po natin inuulit-ulit? Kasi po, pag nagsalita po kasi, eto pong si Bato de la Rosa at maging itong si Bongo, para bagang talagang naglilingkod sila sa taong bayan. Alam nyo, nakakalungkot kung alam nyo lang po mga minamahal ko mga kababayan. Sa loob, mahigit ng 5 taon na si Bato de la Rosa, si Bongo, ay naging senador ng ating bansa. Wala po silang ibang pinaglingkuran kung hindi si Digongyo. Kung makikita po ninyo mga minamahal kong mga kababayan, at kung nasubaybayan ninyo etong si Bato, mas marami po siyang pagkakataon na kasama si Digongyo, na kung saan etong si Bongo ang nagiging tagahugas ng puwet nitong ni Digongyo. Nagiging tagahain, tagapagluto, lahat-lahat na. Kulang na lang tagapaligo nitong ni Digongyo. Kung sa bagay, hindi naman tayo magtataka. Kasi, kaya lang naman naging senador etong si Bongo, bagamat walang alam sa politika, walang natapos, siyempre maimpluwensya, makapangyarihan yung kanyang amo noon. Kaya nga kahit hindi siya pwede, katulad nitong ni Robin Padilla, kahit wala siyang alam, ayun, naging senador. Dahil sa ginamitan nila ng impluwensya, ginamitan nila ito ng kapangyarihan. Siyempre sinamantala ni Bongo, sikat ang amo ko, presidente ang amo ko, maimpluwensya ang amo ko, may kayang gawin ang amo ko. Ayun. Bilang regalo sa kanya ni Digongyo, kahit hindi siya karapat-dapat, kahit isa siyang bobong balalay, ayun, naging senador. Ngayon, dahil nga siya ay bobong balalay at walang kwentang balalay, ano ang kanyang ginawa? Sa loob ng 5 taon mahigit na siya ay naging senador, wala siyang ginawa kundi mag-ipon ng pera ng taong bayan. Wala siyang ibang ginawa
kundi magnakaw kasama itong si Bato de la Rosa. Sa loob ng 5 taon mahigit, maraming mga Pilipino na dapat ay napapakinabangan itong dalawa ay hindi po napakinabangan. So sa madaling salita, palamunin lamang po itong dalawang ito, mga minamahal kong mga kababayan. Ngayon, marami po tayong politiko, marami po tayong kilalang mga personalidad na tatakbo pong pagka-senador. Para sa akin, mga minamahal kong mga kababayan, kung ako po ang inyong tatanungin, kung ako po ang inyong hihingian ng opinyon, mas gusto ko pang maging senador, etong si Colonel Querubin. Sa totoo lang, mas maganda po na maging leader yung naging sundalo. Dahil wala na po yan at hindi na po tayo magtatanong pa kung siya ba ay naglingkod sa taong bayan. Alam naman natin na kung ang mga pulis ay nasa panganib, mas times 10 nasa panganib ang ating mga mga kasundaluhan. Sa totoo, hindi naman siya kung ano man. Kung mapanganib ang trabaho ng pulis, mas times 10 ang panganib na hinaharap araw-araw ng ating mga kasundaluhan kahit saan sila ma-assign o madistino. No? Kaya kung akong tatanungin kung si Bato de la Rosa at dito kay Querubin po ako. Dahil nakita naman natin at subok na ang kanyang katapangan, ang kanyang pagiging totoo, ang kanyang pagiging seryoso, ang kanyang pagiging, kumbaga, mayroong isang salita. Hindi po kagaya nito ni Bato de la Rosa na siya daw ay nakipaggera noon. Marami na daw siyang karanasan ni putang ina. Isa lang po ang masasabi ko. Malayong malayo po siya kay Colonel Querubin. Dahil si Colonel Querubin ay totoo ang kanyang pakikipaglaban. Hindi katulad nitong ni Bato de la Rosa na ang kanyang pakikipaglaban ay isa lamang kwento. Isa lamang kwento na kung saan naririnig ko natin yan sa mga barberong walang kinikita araw-araw. Mga kababayan ko, kaya ako nagsasalita dito para malaman po ninyo kung ano at sino ang karapat-dapat. Kung si Bongo na lang din naman, kung ako po ang inyong tatanungin, kung si Bongo na lang din naman ang tatakbong muli bilang isang senador na naging palamunin lang natin na walang kapakinabangan, mas mabuti pang 7 tulpo na lang. Hamak naman na mayroon siyang nagawa at marami nang nagawa at may mga gagawin pa para sa ating inang bayan. Kung si Bongo na lang din naman na walang ibang ginawa kundi sumunod ng sumunod kay Rodrigo Roa Duterte, ay nako, mas mabuti pang 7 tulpo na lang na kung saan sukat na, alam na ng taong bayan ang kanyang tapang, alam na ng taong bayan kung ano at sino siya at papaano siya magtanggol sa mga naaapi. Alam nyo, isa lang ang masasabi ko sa inyo, kapag kayo ay bumoto kay Ben Tulfo, maging kay Colonel Querubin, para nyo na rin binigyan ng pag-asa kinabukasan ang ating bansa. Pero kapag ang mga tulongges na ito ang nanalo, mananatili pa rin tayong naghihirap, mananatiling walang kwenta ang Senado dahil may mga bobo at walang kwentang senador katulad ni Bato de la Rosa, ni Bongo at ni Robin Tanga, na mga palamunin lang naman ng mga Pilipino na kung saan walang ibang ginawa kundi maging tagapagtanggol o maging tagapagtanggol ng mga rapist na katulad ni Kibuloy. Okay, speaking of Kibuloy, nabanggit na lang din naman natin dito si Kibuloy.
anak ng Teteng Kakibuloy. Ha? Eto, para malaman ninyo, naalaman naman po siguro ninyo, alam naman po siguro ninyo, at kalat sa pahayagan, sa social media, sa telebisyon, na itong rapist, na religious leader, na kung saan napag-usapan natin dito na baksak sa Sorby. Kung si Kibuloy na lang din naman, mas gugustuhin ko pa si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo kay Kibuloy, kay Erwin Tulfo na ako. Alam nyo kung bakit kay Erwin Tulfo ako? Dahil si Erwin Tulfo, hindi naman natin sinasabing perfecto yan, pero hamak naman na nakikita naman natin na siya ay may damdamin. May damdamin, tunay na habag sa mga Pilipino. Hindi katulad itong ni Kibuloy, bilang isang religious leader, kung tawagin, kung iisipin, pero mas matindi pa sa dyablo ang ginagawa. Mas matindi pa sa demonyo yung ginagawa. Kaya mga kababayan ko, kung ako ang tatanungin ninyo, para malaman ninyo kung sino yung mga karapat-dapat, pakishare po ang video ito. Okay, dumako naman tayo kay Amy Marcos. Alam nyo mga minamahal kong mga kababayan, para sa akin, kung si Amy Marcos na lang din naman, kung si Amy Marcos na lang din naman, mas gugustuhin ko pa etong si Rapi Tulfo. Kung si Amy Marcos lang din naman na isang traidor na kapatid, traidor na kapamilya, mas gugustuhin ko po etong si Rapi Tulfo. Kahit pa sabihin natin na siya ay may issue tungkol sa kanyang anak, tungkol sa kanyang asawa. Dahil hindi naman perfecto ang tao. Lahat tayo ay mayroong pagkakamali. Pero etong si Amy Marcos, hindi na pagkakamali itong sa kanya, kundi talagang talamak na ang kanyang pagiging traidor. Mahirap magkaroon, mga kababayan ko, na isang leader na traidor sa kanyang pamilya. Kung nagawa niyang traidorin ang kanyang kapatid, mas naniniwala ako na kaya niyang traidorin ang bansang ito. Yan na nga ang ginagawa nila ngayon Tama? Yan na yung ginagawa nila ngayon. Yan na ang ginagawa niya ngayon. Kung nagawa niya ang traidorin ang kanyang kapatid, magagawa niya rin tayong traidorin. Kaya mga kababayan ko, dahil alam, pero sa bagay, alam naman natin na baksak naman sa false, anong tawag dito? Sorby. Etong mga ito, biro nyo, mga minamahal ko mga kababayan, baksak na baksak talaga. Lalong-lalo na to si Kibuloy, si Bato, si Bongo. Wala nang mga Pilipinong nananalig kung nagtitiwala sa kanila. Kaya ang ginagawa na lamang ng mga ito, paawa effect. Kukuha ng isang issue, ayun, etong si Bongo, gagamitin niya yung issue tungkol doon sa PhilHealth, gagawa ng issue na kunyari ganito, ganyan, pero kaya niya ginagawa yon para lamang palabasin na siya ay mayroong malasakit, mayroong pagmamahal. Pero ang totoo, simula nang siya ay naging senador, wala siyang ibang minahal kundi ang sarili niya, kundi yung amo niya. Wala siyang ibang ginawa. Maraming pagkakataon na dapat niyang ipakita. Biro nyo ngayon, dahil wala na siya, wala nang nagtitiwala sa kanya, baksak na siya, gagawa ng issue. Kumbaga yung ginagawa niya, pamamaraan po yan ng kanyang amo, ginagaya lamang po niya. Pero ganun pa man, dahil alam na ng taong bayan ang sekreto ninyo, hindi na kayo mananalo, hindi na kayo paniniwalaan pa ng mga Pilipino. Kaya kung ako tatanungin ninyo, bumoto na kayo sa ibang mga personalidad, huwag lamang sa mga taong yan. Boto nyo na lahat kung sino maibigan ninyo.
Pero syempre, kung ako tatanungin ninyo, lahat po ng kaalyado ng ating mahal na Pangulo, o kasama nila o kabilang sa kanilang partido ay iboto po natin. At natitiyak ko na mas maganda at mas maigi naman yung mga taong ito kesa kay Bato de la Rosa, kesa kay Bongo, kesa kay Robin Padilla. Sa totoo lang, kung pag-uusapan natin pagiging totoo at makadiyos, dito na lang ako kay Manny Pacquiao. Kesa kay Bongo, kesa kay Kibuloy na isang demonyo. Diba? Dito na lang ako kay Manny Pacquiao. Mayong hapon, kanino bro? Ito si Manny Pacquiao, kasama ko yan sa Guardians. Kabrad ko yan sa Guardians. Kaya kung ako tatanungin ninyo, mas okay pa itong aking brad. Kahit hindi masyadong magaling sa English. Totoo lang, mas magaling pa nga ito mag-English kay Robin Padilla. Etong si Robin Padilla, puro lang forma. Diba? Tataka nga ako Nagugulat ako dito kay Robin Padilla. Ang angas, ang yabang, hinahamon si Senador Trillanes. Pero pagdating kay Manny Pacquiao, wala. Tameme, tahimik si Robin Tanga dahil alam niya hindi niya kaya. Robin Tanga, kamusta ka na? Nag-aaral ka na ba ngayon? Walang niya ka. Puro lang pagnanakaw, puro lang kabulastugan ang ginagawa mo. Wala ka na bang ibang ginawa kundi magpalaki ng itlog mo sa opisina mo, magpakyot, magpagwapo, magsuklay ng bigote mo. Wala ka namang kwenta. Kaya Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, kung ako sa inyo, magsilayas na kayo mga putang ina ninyo. Wala naman kayong mga kwenta. Palamunin lang kayo ng mga Pilipino, mga tarantado. Walang niya talaga kayo, puro lang kayo mga wala kayong kakwenta-kwenta, mga siraulo, mga gago, mga hayop. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Kung ako sa'yo, Robin Padilla, total marami-rami ka na rin namang nanakaw. Magbagong buhay ka na. Huwag mong gamitin yung kasikatan para lang maging politiko at makapagnakaw. Siraulo, gago. Kaya muli po mga kababayan, hanggat nandito po tayo, hindi po tayo titigil na batikusin yung mga walang kwentang mga politiko. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.